Ako at 79 pang tao ay aksidenteng napasok sa isang laro ng mahihirap. Dito, ang mananalo ay makakatanggap ng 1 milyong premyo. Pero la regla es que solo puedes sobrevivir pito das con 50 yuan. Kung ikaw ang nasa lugar mo, paano ako magtatagal sa ganitong paraan? Bilang isang profesional na mahirap, sa unang pagkakataon na nakita ko ang mga patakaran, nahanap ko ang butas sa laro. Mabilis na sumiklab ang electronic sound ng sistema. Tinatanggap namin ang 100 na manlalaro sa laro ng mahirap. Pondo ng simula ay 50 yuan. Layunin na mabuhay sa laro ng 7 araw. Ang nanalo ay makakatanggap ng 1 milyon na premyo. Lumampas sa budget. Ang kamatayan o paglabas sa larangan ay ituturing na pagtatalo. Magdadala ng utang na 1 milyon. Tumigil sandali ang tinig. May bahid na katangahan, may mga duwag bang gustong umatras ngayon? Anong kalokohan yan? Sa loob ng 7 araw, kakayanin kong hindi uminom ng tubig. May isang maliit na mataba na nakasuot ng murang may shirt sa tabi. Umalo sa 50 piso. Bumili ng pandesal at atsara. Magtipid lang para sapat na. Sugal na para maging motorsiklo ang bisikleta. Tanga lang ang umaalis. Ang mga tao ay nag-ingay. Nagdadala ng bulag na kasiyahan. Walang isang manlalaro ang umalis sa daang ito. Ang mga patakaran ng laro ay opisyal ng epektibo. Hindi maaaring alisin ang mga manlalaro. 100 na mga manlalaro ang nagpasok, malugod na tinatanggap sa bangko ng paliparan. Sana'y magtagumpay kayo lahat. Kasabay ng paglabas ng isang puting liwanag sa harap. Nalaman kong nasa isang modernong paliparan ako. Ang pangunahing daan ng paliparan ay walang katapusang tanawin. Ang mga tao na nagdaraan ay naglalakad sa magkabilang panig. Hindi ko matukoy kung sino ang player at sino ang misis. At nakahiga naman sa aking account ang 50 pesos. Sa parehong oras na ito ay nagsisilbi. Sa aking interface lumitaw ang 3 numero, antok, uhaw, at enerhiya. Antas ng uhaw. Ang kasalukuyang 3 halaga ng enerhiya ay puno na. Nakakita ako ng isang convenience store sa kabila. Kaya pumunta ako para alamin ang presyo. Pagdating ko sa harap ng refrigerator, isang sigaw na may halong iyak ang sumabog. Nako, isang bote ng tubig 15. Kukunin ko ang pera, lalapit na ako. Ang tingin ay dumaan sa mga estante. Ang puso ko ay bumaba sa pinakaloob na bahagi ng bangin. Maliit na cake 53, Niji 40. Bola 10 yuan bawat isa. Kahit ang pinakamurang bag na soda crackers ay nagkakahalaga ng 18 yuan. Ang daily quota na 7 yuan ay hindi pa kasya kahit kalahating boteng tubig. Si Kisil na mataba ay nakatingin sa akin. Nakapuno ng kawalang pag-asa ang mukha niya 66 na numero. Tapos na, tapos na. Kakailanganin ko lang ang perang ito para sa 3 bote ng tubig. Mamamatay sa 1 linggo. Ako'y huminga ng malalim. Ang sistema ay hindi nagkakaloob ng kawanggawa. Alam ko nang hindi magiging ganito kasimple. Ang ibang mga manlalaro ay nagsimula ring pumunta sa convenience store. Sa mukha niya ay parehong lumitaw ang takot at pangamba. Si maliit na chubby ay hinila ako sa tabi at sinabi si numero 66. Ako si player 44, walang hiya. Mag-alyansa tayo. May nanakit sa'yo. Sasalubungin ko sila. Pagkatapos ay ginamit niya ang isang serye ng mga teknik sa pagdakip. Mukhang hindi nila inaasahan na magpapakita ako ng ganito. Bago maunawaan ang mga patakaran ng laro. Ayaw kong makipag-alyansa sa kahit sino. Kaya nagpasalamat si Wanyan at iniwang mag-isa na umalis sa convenience store. Ang unang hakbang ay humanap ng libreng tubig. Nakita ko ang inuming tubig sa labas ng banyo. At saka, nakakita rin ako ng 2 itinatapon sa tabi. Mga inabandunang bote ng mineral na tubig. Linisin silang mabuti. Pagkatapos ay nilagyan ng 2 puno ng tubig. Naiayos na ang tubig. Kagamitan ng walang gastos ang susunod ay ang pagkuha ng enerhiya. Nakakita ako ng isang coffee shop. Pakete ng puting asukal sa mesa ng pampalasa. Ang mga pakete ng asukang dilaw na bola ng gatas ay maayos na nakalagay. Ang asukal ay isang napakahalagang pinagmumulan ng enerhiya. Maaaring magamit ang manipis na asukal sa oras ng emergency. Para maiwasan ang mababang blood sugar. Ako'y walang ekspresyon na naglakad papunta roon. Gumalaw ng natural at maayos na parang bumalik sa bahay para kunin ang gamit. Sa isang iglap, ilang pirasong candy at ilang kahon ng cream ang nawala. Ipinasok sa aking bulsa. Ang buong proseso ay hindi hihigit sa 2 segundo. Pagkatapos ay mahinahon akong umalis sa coffee shop. Naglakad papunta sa isang walang tao na sulok. Hatiin ang 2 pakete ng candy. Pagkatapos ibuhos ng buo sa bibig. Ang tamis na sandali ay sumabog sa bibig. Nagdadala ng isang ilusyon ng kasiyahan. Ang tamis ay walang gastos. Ang lamig sa airport ay sobrang lamig na parang yelo. Marahil ay sinasadyang ginawa ito ng sistema. Mas lalo pang lumalamig, mas mabilis ang pagkonsumo ng enerhiya. At ang aking mahinang kasuotan ay hindi kayang pigilan ang lamig. Kailangan lang magpainit sa pamamagitan ng paggalaw. Nasa basurahan ako. Nakakita ako ng isang kumot na inihagis ng iba nang bumaba ng eroplano. Habang tumatagal ang panahon, lalong tumitindi ang pakiramdam ng gutom. Gabi na ng 8 ng gabi. Pumunta ako sa isang tindahan ng tinapay. Sa salamin ng display window, ang mga hindi nabentang tinapay ay naglalabas ng nakakaakit na amoy ng trigo.
Ang tiyan ay umalingaw ng malakas na rumble. Batay sa aking matalim na pakiramdam ng isang mahirap, tinataya ko. Sa oras na ito, dapat may diskwento na sa tinapay. Ang presyong 30 para sa toast ay ngayon ay 15 na lang. Pero hindi pa rin sapat ang bilis. Maaaring mas mababa pa ang diskwento kapag nag-sample. Maaaring libre pa nga. Bawat pira na natitipid ay isang pagkakataon na makaligtas. Nauupo ako sa silya sa kabila ng panaderya. Nakatutulog ng nakapikit ang mata. Sa sandaling ito, may 20 hanggang 30 mga tao ang nagsusulputan mula sa lahat ng direksyon. Sila ay nagsusugod-sugod papunta sa panaderya ng walang kontrol. Sa pintuan ng maliit na panaderya, agad na nagsiksikan ang maraming tao. Sa kaguluhan, nakita ko ang iba na nagwawagayway ng pera. May isang taong direktang humawak para agawin ang tinapay sa shelf. Ang mga empleyado ay nagmamakaawa at nagsisigaw habang nakapila. Naghihintay sa pila pero walang epekto. Sa loob lamang ng ilang minuto, lahat ng tinapay sa shelf ay nakadisplay. Kasama na ang tinapay na nakatitig ako na naubos na lahat. Yung nakabili ay nagpakita ng pasasalamat na parang nakaligtas sa isang sakuna. Yung hindi nakabili ay naggangalit ang dibdib sa galit. Pagkawala ng pag-asa sa mga mata. Puno ng mura mula sa ibang mga manlalaro sa paligid. Pagmumura at mga hinaing na may paghihinagpis. Sa sandaling ito, ang aking antas ng gutom ay bumaba na ng 70%. Humihingal ako ng malalim. Pinipigil ang pananakit ng tiyan. Inilayo ang tingin mula sa magulong grupo ng tao. Itinuro sa mataas na bahagi ng paliparan. Malaking screen ng impormasyon ng eroplano. Ang pulang status ng flight ay patuloy na umiikot. Oras na para ipakita ang aking tunay na lakas. Sa paliparan na ito, maaaring maglakbay ang manlalaro sa kahit anong lugar. Kahit walang tiket, maaari ka pa ring pumunta sa boarding gate. Mabilis kong binaril ang malaking screen. Tumpak na naitarget ang ilang mga delay na nakapula at nakabold. Ang mga delay na lampas sa 6 na oras. Ito ang tunay kong target na biktima. Kaya dahan-dahang akong naglakad na parang nanghihina ang mga paa. Naglakad papunta sa isang gate ng pagboarding. May isang maliit na grupo na nagtipon doon. Nananana ang amoy ng init at pawis sa hangin. Ang gate ng pagboarding ay naantala na ng 8 oras. Ang mga pasaherong naipit ay nagkakagulo. Ang grupo ng mga musikero ay pumaligid kay Dikin, isang batang babae. Ang kanyang mukha ay namula ng husto. Halos tumalsik ang laway ng mga pasahero sa kanyang mukha. Kayo ba ang airline na walang ginagawa kundi kumain? Naiiyak na sa gutom ang anak ko. Hindi ninyo alaga ang mga anak nila. Kayo ba ang bahala? Kailangan mong magbayad ng danyos. Bayaran mo agad ngayon din. Ang gulo ng eksena. At ang boses ng babae sa ground crew ay nalulunod sa ingay. Naluluha na sa sobrang kaba. Biglang napansin ko na ito na ang pagkakataon. Pinilit kong pasukin ang gitna ng karamihan ng buong lakas. Nakatayo na sa harap ng ground staff na babae. Tahimik, sumigaw ako ng buong lakas. Ang karamihan ay nagulat sa biglaang pangyayari na ito. Itinuturo ko ang ina na niyayakap ang umiiyak na anak. Sumigaw siya sa lahat ng mga pasahero, tingnan nyo, tingnan nyo. Lahat ng bata ay umiiyak na ng ganito. Nag-init dito hanggang sa 2 antas. Makakabuti na lang kung makalipad na ang eroplano, mali ang airline. Kailangan nilang panagutan ito. Ngayon ang pinakakailangan natin ay ano? Ang kinakain ay sa lugar na pahinga. Ito ang paraan para mapanatili ang lakas at makipagsabayan hanggang sa huli. Lumiko ako sa batang babae sa ground staff na halos sumabog na sa stress. Mabilis ang takbo ng salita, lahat ay emosyonal na nagagalit. Ang pinakamahalaga ngayon ay mapakalma ang mga pasahero. Ipamigay agad ang mga kupon sa pagkain at hotel. Hayaan muna silang kumain at makapagpahinga. Kung magulo pa rin, kaya mo bang panindigan ito? Palagi kong sinasabi sa kanila, maaaring ipamahagi ang mga kupon sa pagkain at hotel. Sila ang ayaw nila. Ang stewardess ay nagsalita ng may hinaing. Lahat magpapila ng paisa-isa. Kumuha ayon sa boarding pass. Kahit ganito na, sinasabi pa rin ang proseso. Pinutol ko siya. Hinahawakan ang nanay na may dalang bata habang nakaturo. Tingnan mo kung gaano pagod ang nanay na ito. Naghintay ng 8 oras na nakayakap sa anak. Kailangan mo pang maghintay sa pila para kunin ang iyong kupon sa pagkain. Lumiko ako at nagsabi sa nanay na yon, ate. Ibigay mo sa akin ang boarding pass, tutulungan kita. Hinawakan ko ang aking kamay na may di matatawarang diskriminasyon. Yung nanay na yon ay humawak sa pangakong makakatulong sa kanya. Agad mong ibigay sa akin ang boarding pass. May isang nagsimula. Epektibo agad ang resulta. Iba pang mga kasama na may dalang matatanda at bata rin. O kaya mga pasaherong mukhang sobrang pagod. Sila rin ay nagsusumite ng kanilang mga boarding pass sa akin. Maestro, gusto kong sumabog sa galit. Biglang nagkaroon ng higit sa 10 boarding pass sa kamay ko. Lumipat na ako sa dormitory. Ihulog ang mga tiket sa harap niya. Binaba ang boses at nagmamadali. Ayusin ang pinaka-urgent. Mas mainam pa rin na hindi na lang umabot sa balita, di ba? Magdagdag pa ng 2 kupon sa pagkain. Ayusin ko na lang ang mga nag-aalaga ng mga bata na ito. Lahat ay may paraan para makaalis. Ang stewardess ay mapagpasalamat na tinitingnan ako. Mabilis na nag-operate sa makina. Mabilis niyang inilabas ang isang bungkos ng mga kupon para sa pagkain.
Bilangin ang ilang mga tiket na katugma ng boarding pass na nasa kamay ko. Pagkatapos ay mabilis na namili pa ng dalawa. Pinagsama-sama nilang ipinasok sa akin. Ang kanyang tingin ay puno ng pasasalamat. Naging mabilis ang tibok ng puso ko. Ngunit nananatiling kalmado ang mukha, ate. Hurry up and go eat with the baby. Kuya, kunin mo na ito. Agad kong binabaang. Ibabalik ang mga kaukulang kupon at boarding pass. Mabilis ang galaw. Sa huli, niyayakap ko ang dalawang dagdag na kupon sa pagkain. Ipinasok sa pinakamalapit na bulsa. Sumigaw ako sa tao na lahat magkuha muna ng kupon. Magpahinga at kumain. Magtipid muna sa lakas. Babalikan ko sila mamaya para magbayad. Samantala, ginagamit ang atensyon ng tao sa pagkuha ng kupon. Parang isang madulas na palaka, biglang sumulpot mula sa gitna ng tao. Nawawala sa masikip na pasilyo ng paliparan. Para mabuhay sa laro, kailangan mas mahusay kang makahanap ng paraan kaysa sa karaniwang tao. Kakalabas lang mula sa lounge ng eroplano. Nakita ko na naman ang kawalang hiyaan. Nakangiti siyang may kababaang loob ngunit nakakatakot, sabi niya si numero 66. Nakita ko ang iyong lakas. Kagaya mong nakipagnegosasyon sa isang boss sa pelikula kanina. Talaga bang hindi ka naisipang makipag-alyansa sa amin? Siguro kailangan nating magtulungan sa huli. Sa isang araw lang na panahon, sa paligid niya ay may 4 pang manlalaro. Patuloy pa rin akong tumanggi sa kanyang paanyaya. Nakakain na ng busog gamit ang kupon sa pagkain. Ang antas ng kagutuman pansamantalang bumalik sa maksimum. Ngunit ang pagod ay parang alon na dumadaloy. Ang aking karanasan ay bumaba na sa 50%. Ngayon ay alas 11 na ng gabi. Ang dami ng tao sa paliparan ay malinaw na kakaunti. Karamihan sa mga tindahan ay nagsimula ng magsara. Ang ilaw ay naging madilim na rin. May isang uri ng hindi maipaliwanag na takot. Nagsisimula ng bumalot ang atmosfera. Ang mga upuan sa terminal ay may mga armrest kaya hindi pwedeng humiga ng diretsyo. Isang batang manlalaro ang halos hindi na makayanan. Nakabalot sa isang manipis na jacket at nakaluhod sa lupa, sinubukan matulog. Di pa lumalampas ng 2 minuto. Isang matinding liwanag ang tumama ng eksakto sa kanyang mukha. Tumayo dito, bawal humiga. Walang emosyon ang boses ng security guard. Ang batang manlalaro ay hindi pinapansin ang ngisi na ito. Nag-ikot ng katawan at ipinagpatuloy ang pagtulog. Biglang lumusog mula sa sulok ang isang grupo ng mga security guard. Hinila siya ng walang paliwanag at pilit siyang binuhat. Ibinato sa labas ng pinto ng paliparan. Lumabas ang broadcast sa game screen. Ang manlalaro numero 13 ay na-eliminate dahil sa pag-alis sa laro. May utang na 1 milyon. May mga manlalaro pa mula sa iba't ibang lugar na sumusunod. Matanggal sa parehong paraan. Sinasadya ng sistema na pilitin tayo gamit ang pagod at lamig. Hinuhugot ang huling natitirang katinuan ng manlalaro. Sa oras na ito, malala na ang aking enerhiya. Upang maiwasan ang pagkatalo, inilagay ko ang sirang kumot sa aking katawan. Natulog sa upuan sa waiting area. Ang araw na sumikat kinabukasan ay nagsasabi sa atin. Kakatapos lang ng isang araw sa laro. Ang aking enerhiya ay bahagyang nakabalik sa 75%. Ngunit muling bumaba ang antas ng gutom sa 50%. May isang kupon sa pagkain pa rin sa katawan ko. Hindi ako masyadong nagmamadali. Umiinom ako ng isang lagok ng malamig na tubig. Uminom ng 2 pakete ng candy. Magpatuloy sa paghahanap sa lobby ng pag-alis. Biglang tumakbo ang isang manlalaro papunta rito. Kinuha ang hotdog na hawak ng isang bata. Pagkatapos ay umiiyak ng malakas ang bata. Ang mga security ay dumating at pinalibutan ang player. Inilagay siya sa sasakyan ng pulis sa labas ng paliparan. At this moment, muli nang umalinggaw ang broadcast ng sistema. Ang manlalaro numero 25 ay nang-agaw ng pagkain mula sa MISIC. Inalis ng mga security sa airport at na-eliminate. May utang na 1 milyon. Natutunan ko ang isang aral. Dito sa paliparan na ito, huwag kailanman magpasimula ng gulo sa security kapag gumagawa ng anumang bagay. Ngunit kakaiba ang airport ngayon. Walang flight na na-delay kahit 1 beses. Nang hula ako, maaaring naayos na ng sistema ang mga butas na pinasukan ko. Sa araw na ito, para akong isang karaniwang biyahero na nag-ikot sa lobby. Lumalabas sa bawat tindahan na may tasting. Siyempre, kakain lang ako ng hindi nabubuso. Tinitignan ang mukha ng empleyado habang nagtatangka at kumakain. Nang mapansin niya na kumakain lang ako nang hindi bumibili. Kaya agad siyang tatakbo at aalis. Sa ganitong paraan, nakasurvive hanggang gabi. Gamit ko na lang ang natitirang kupon para sa hapunan. Muling pinuno ang antas ng gutom. Ngayon mas bumaba pa ang aking enerhiya. Sa pagkakataong ito, hindi ako nagpasya na magtiis sa upuan. Pumasok ako sa isang madilim na gilid na pasilyo. Sa dulo ng daanan ay ang aking natuklasang gintong yaman noong araw. Isang lumang kagamitan na may nakabukas na pinto. Punong-puno ng kalat ang loob. Pero kapag isinara ang pinto, nagiging isang maliit na mundo ito. Kakalabas ko lang sa silid ng kagamitan. Hindi pa nakakalapit para isara ng mahigpit ang pinto. Isang malakas na tunog ang pumailan lang. May isang tao na tumulak sa pinto ng silid ng kagamitan. Pumasok ang isang mataas na lalaki na may nakitang mata sa ulo. May 2 batang lalaki na masigla ang sumusunod sa kanya sa likod. Umalis na kayo dito, kami na ang bahala dito.
Tumawag ang matangkad na lalaki sa akin. Medyo naaalala ko itong lalaking matangkad na ito. Siya ang pinakamalakas mang-agaw sa panaderya kahapon. Siya, inablot pa niya ang tinapay mula sa kamay ng dalawang manlalaro. Alam kong hindi ko siya kayang kalaban. Nagpasya akong talikuran ang lugar na ito na puno ng swerte. Para akong papasok sa pintuan ng silid ng kagamitan. Bigla siyang bumunot ng isang kutsilyo at nagbanta. Ibigay mo ang natitirang pera at pagkain na nasayo. Empty response keys katumbas equals. Ang kasamaan at kalupitan sa kanilang mga mata ay nagsasabi sa akin. Kaya nilang gawin ito ng tiyak. Mabilis na ikot ng aking isipan. Kung makikipagsagupaan ako, wala akong laban. Ang pagbibigay ng pera ay katumbas ng pagtanggap ng pagkatalo at pagkakaroon ng utang na 1 milyon. Anong gagawin? Anong gagawin? Nilunok ko ang laway ko, kuya. Mag-usap tayo ng maayos. Ang pagnanakaw ay maaaring mapatunayang labag sa sistema at magdulot ng diskwalifikasyon. Huwag nang magsalita pa, bilisan mo na. Wala akong pasensya. Muling ipinasok ang maliit na kutsilyo sa lid niya ng 2 minuto. Sumuko na ako. Agad na ipinasa ang 50 yuan mula sa account niya sa kanya. Mabubuhay lang ako sa laro. Ako lang ang may pagkakataon na kumita ng 100,000. Ang matangkad ay kinuha ang pera at biglang itinulak ako palabas. Isinarado nila ang pinto. Naririnig ko ang mga ingay ng pagtataas ng loob na tinatawanan sa loob. Ang direktang pang-hold up ay talagang epektibo. Salamat sa kanya na sinabi sa atin. Kahit mang-raid ng pera, hindi ka pa rin matatalo. Ngayon ay hindi na tayo matatakot na mawalan ng pera. Sino ba ang tinutukoy nilang siya? Hindi pwedeng mang-rob ng missing. Pero pwedeng mang-rob at pumatay ng mga manlalaro. Sino ang may ganap na kaalaman sa mga patakaran ng laro? Ngayon pa lang nagsimula ang 2nd araw. Nawala ko na ang natitirang 50 piso ko. Walang pera, walang pagkain. Kailangan ko bang maghintay na lang ng kamatayan? Makalipas ang ilang sandali, muli namang may nag-anonymous na tumawag sa game screen. Punta na sa bakery sa kay 3 area D. Dito, ang tinapay ay kalahati ng presyo at bumukas ang pinto ng kagamitan. Ang matangkad ay lumabas kasama ang kanyang mga kasamahan. Agad akong nagtago sa gilid ng nag-aalala. Nanonood sila habang papunta sa convenience store. Ang 3 sila ay nagdala ng nakuhang pera. Binili nilang lahat ang mga soda cracker. Kasabay ng tunog ng matagumpay na bayad. Ipinalabas ng sistema sa laro sina player 5 at player 49. Ang manlalaro number 61 ay na-eliminate dahil sa sobrang paggasta. Nakapasa ng utang na 1 milyon. Ang matangkad ay umalingaw-ngaw ng 1 daing. Habang hindi pa siya nakapagsasalita, ang buong katawan niya ay parang isang liwanag na naglaho sa hangin. Nawala na rin ang 2 kabataang may espiritu. At may ilang dosenang bag ng soda crackers. May 4 o 5 bag na tinapay na nahulog sa lupa. Agad na siyang tumakbo at tinanggal ang kanyang damit. Isilid ng mahigpit ang biskwit at tinapay. Hula akong tama ang hula ko. Sabi ng sistema mula sa simula na kapag lumabis sa budget, matatalo ka. Pero bawat isa ay may 50 yuan lang sa kanilang account. Paano maaaring lumampas sa limitasyon? May isang posibleng dahilan. Kinuhanan niya ang pera ng manlalaro at ginamit ang higit sa 50 yuan. Kahit lumabis pa. Pero ang matangkad ay nagnakaw ng tinapay sa panaderya. Pero hindi siya na-eliminate. Hindi itinuturing na pagnanakaw ang pagkuha ng pagkain ng iba. Maaaring ipagpalagay. Sa mga susunod na araw, magkakaroon pa ng mas maraming nakakaunawa sa mga patakaran. Nag-away-away dahil lang sa pagkain. Kaya kailangan itago ko ng maayos ang pagkain na hawak ko. Sa mga pagkain ito, kaya kong maghintay hanggang matapos ang laro ng walang problema. Kaya't naghanap ako ng 5 lugar na sa tingin ko ay ligtas. Ipinamamahagi at itinatanim ang mga biskwit sa iba't ibang lugar. Nagsimula na, araw-araw ay nagbubukas ng isang lugar. Matatapos ko ang natitirang 5 araw. Matapos gawin ang lahat ng ito, malubha ng kulang ang aking lakas ng loob. Mabilis ang lahat. Muling nakatulog ako sa upuan sa lounge ng paliparan. Nagsimula na ang 2 araw ng laro. Isang malakas at nakakasakit na ubo. Nagkaroon ng pagsabog malapit dito. Biglang naakit ang atensyon ng lahat sa paligid. Si player 47, yung babaeng mukhang mahina lang talaga. Nakanganga siya sa malamig na metal na bangko. Ang kanyang katawan ay nanginginig ng malakas. Ang mukha ay namula ng sobra at parang namumula na rin. Ang kanyang kasintahan na isang manlalaro ay nagpakita ng pagkasuklam na ekspresyon. Anong nangyayari sa'yo? Huwag mong pilitin hanggang 7 araw kung may lagnat ka. Ang boses ng babaeng nasa numero 47 ay hoarse. Mahina ang boses na may halong matinding sipon. Bigla na lang ang lamig. Ang sakit-sakit ko, Ayong. Hawakan mo ako, okay lang ba? Hindi pwede. Paano kung mahawa mo ako nang hindi sinasadyang? Biglang umalingaw-ngaw ang matalim na alarma. Ang ingay ay biglang umalingaw-ngaw sa buong terminal ng walang babala. Isang seryoso at maayos na hakbang. May naririnig na tunog mula sa malayong pasukan. Mga health worker na nakaputing-puti ang proteksyon. Ipababa ng madali sino. 47. Palayain niyo ako. Ayoko mapatalsik. Ay naku, tulungan mo ako. Tulungan niyo ako pero ni hindi siya tumingin kay Ayong.
Tumakbo agad ng paatras. Ang mga tauhan ng health protocol ay niyayakap ang pag-iyak ni No. 47 nang walang pakialam, nagdadala ng isang cart. Sa harap ng matinding pagkabahala ng maraming manlalaro, biglang naglaho sa dulo ng pasilyo. Ilang segundo pagkatapos ay narinig ang broadcast mula sa sistema. Ang manlalaro numero 47 ay seryosong nagdudulot ng panganib sa kalusugan at kaligtasan ng publiko. Nailipat na sa lugar ng laro na may sapilitang ahensya. Ipapailalim sa quarantine ang pag-aalaga. Inalis sa laro dahil sa utang na 1 milyong yuan. Ang manlalaro numero 87 ay seryosong nagdudulot ng panganib sa kalusugan at kaligtasan ng publiko. Nailipat na sa otomatikong lugar ng laro. Ipinasa sa ilalim sa quarantine. Naalis sa laro dahil sa utang na 1 milyong yuan. Nagkatinginan ang mga manlalaro sa isa't isa. Punong-puno ng pagdududa ang kanyang mga mata. Sino? 87 ay kinain ang pagkain mula sa basurahan kahapon. Ngayon ay sobrang nakararamdam ng pagtatae. Hindi pwede magkaubo. Hindi pwede magdumi. Gumamit ako ng tubig upang makakuha ng pagkain sa grupo. Sino ang susunod na makakarinig ng ubo sa paligid niya? Kahit na simpleng pag-ubo lang. Kahit ang pag-ubo ng lalamunan ay sapat ng ikabahala. Nalaman ko na may isang panuntunan sa laro na bawal magkasakit. Kahit maliit na sipon o pagtatay man lang. Lahat ay mapupunta sa laro ng mga tagapamagitan. Nakapatong ang tinapay at biskwit sa tabi ng gunting. Nakatapos ng isang araw. Mas malampa ang temperatura sa paliparan ngayon. Para bang isang yelo sa taguan. Nasa basurahan ako. Nakakita ako ng isang bagay. Eksklusibong dermal na metal na kumot para sa mga hiker. Sa kanyang pagbalot, sa wakas ay napanatili ko ang aking init. Ngayon ay ika-4 na araw. Mas maraming tao ang na-eliminate na rin. Nagising sa umaga. Pinili kong kunin ang tinapay at biskwit ngayong araw. Maingat akong umiwas sa tao at nagtungo sa unang taguan. Nasa likod ng isang liblib na banyo yon. Sa pagitan ng malaking berde na sanga at ng dingding sa ilalim ng paso ng bulaklak. Humarap sa dulo. Ako ay bumaba sa pagkakaupo. Inabot ko ang kamay sa pamilyar na butas. Walang kahit ano sa loob na ito. Naramdaman ko ang bigat sa puso ko. Hindi pa rin nawawala ang pag-asa, muling mainat na nilapitan at sinyasa. Hindi ko pa rin mahanap kahit ang piraso ng balot ng biskwit. Hindi ko na alintana ang marami pang iba. Patuloy pa rin akong tumakbo papunta sa susunod na lugar, wala pa rin. Lahat ng lugar kung saan tinatago ang biskwit ay ninakaw na. Mga soda at tinapay na nakakatulong sa buhay ng ilang dekada. Biglang nawala ng isang gabi, parang bula. Dapat sana panalo na tayo sa sitwasyong ito. Biglang nabaligtad ng tuluyan. Kaya nilang pinpoint ang lahat ng lokasyon sa isang gabi lang. At tahimik na inilipat ang lahat ng walang ingay. Ito ay hindi kayang gawin ng isang ordinaryong manlalaro. Sino ba talaga ang palaging nakabantay sa akin? Biglang bumaba ang aking pakiramdam sa pinakamalalim na bahagi. Muling nagmamapahi ako para magpasubo. Pero dumadami ang mga nagmamagaling na nagnanais kumain ng libre. Naging alert na ang mga nagbebenta. Itago lahat ng pagkain na pwedeng subukan. Kahit ang mesa ng pampalasa sa coffee shop ay walang laman. Naagaw ang lahat ng sugar packet ng waiter. At ang basurahan ay naging isang lugar na pinagtatalunan ng mga mandirigma. Maraming manlalaro pa rin ang naglalakas loob na magpahamak sa pagtatay. Nag-inspeksyon sa basura para kumain. Nang pumunta ako, wala na akong makita kahit mga tira-tirang pagkain. Sa ganitong paraan, nakalampas hanggang alas 10 ng gabi. Lahat ng aking mga sukat ay nagpapaalala. Naglakad ako patungo sa isang tindahan sa paliparan. Naglakad papunta sa tindahan ng mga mamahaling gamit. Yung mga manlalaro sa tabi ay nagkukwento ng tahimik. Malamang mapapailalim na siya sa eliminasyon. Bakit pupunta sa tindahan ng mga mamahaling gamit? Malapit sa basurahan sa di kalayuan ng tindahan ng mga mamahaling gamit. Nakakita ako ng ilang bag at kahon na itinapon ng iba. Maraming pasahero ang nagtatangkang iwasan ang buwis. Pinili niyang itapon ang mga kahon sa paliparan bago umalis. Maingat kong isiniksik ang kahon sa pinakamagandang bag. Nasa kamay ang hawak. Bago umakyat sa lobby sa ibaba. Sa pagtapak ng lugar, nalaman ko na may isang hotpot na tindahan doon. Kaya ngayon pupunta ako para magpasok sa isang libreng lugar ng pahinga. Gusto ko rin sanang makakuha ng libreng pagkain. Binuksan niya ang mabigat na salamin na pinto. Amoy ng init at aroma ng beef talaw na naglalaman sa hangin. Ang masayang-masayang waitress ay mabilis na lumapit upang salubungin. Maligayang pagdating. Magandang araw po, mga Ginoo. Dalawa, hawak ko ang kapansin-pansing mamahaling bag na ito. Pumili ng isang upuan sa tabi-tabi ng walang pakialam. Ang kanyang boses ay may bahid ng bahagyang nakapapawing uhaw na ingay. Maghanap ka ng mas tahimik na lugar para maghintay ng tao. Tiningnan ng kawal ang bag na hawak ko. Umiti pa ng mas malalim, sige. Dito po, ang mga taong nakakabili ng ganito karaming marangyang gamit ay. Hindi siya isang mahirap na nakikisawsaw lang sa pagkain. Inakay niya ako sa isang bahagyang nakapalibot na lugar. Isang sofa na may malambot na unan at nakapwesto. Napakasekreto, agad akong naglabas ng telepono nang maupo ako. Hinahawi ng daliri ang screen ng mabilis. Nagtawag ako sa isang numerong hindi naman talaga umiiral. Nang makonect ang tawag, may halong iyak sa boses ko. Pumutok sa isang medyo tahimik na lugar.
Naghihintay ako sa iyo sa hotpot sa paliparan. Bumili ako ng tiket pa Paris na lilipad ng alas 3 ng madaling araw. Huwag kang darating, sa susunod na buhay ay huwag mo nang asahang magkikita pa tayo. Ipinarada ko ng mariin ang telepono sa mesa. Biglang napuno ng luha ang mga mata. Alagad ng serbisyo agad na inihatid ang isang mangkok ng mainit na gin-silver. Saang gulay at isang maliit na pinggan ng prutas. Ang tinig ay banayad na parang may patak na luha. Ginoo ng tubig. Magpakalma muna at uminom ng konti para mapalambot ang lalamunan. Nainis ka dahil sa girlfriend mo. Ang aking boses ay may malakas na baradong ilong. Salamat at naisip na kasama niya si Bai Yueguang. Hindi ko na kayang kumain. Inilalagay ng waiter ang gatas na may kabute sa harap ko. Mas lalo kang malungkot, mas kailangan mong kumain. Paano ka magkakaroon ng lakas para maghintay sa kanya kung hindi ka busog? Nasa krematorium pa siya magpaputok ng apoy. Ngumiti ako at tinanggap ang mangkok ng sabaw. Dahan ng haplos-haplos na may maliliit na sipsip. Ang mainit at matamis na likido ay dumaloy sa tuyong lalamunan ko. Ang gutom ang umaatungan. Pero kailangan kong magtiis sa ngayon. Mabilis ding dumating ang waiter na may dalang libreng itlog na steam. Ako'y nanghihina at naglakad papunta sa mesa ng pampalasa. Kinagat ko ng buong buo ang 3 malaking kutsara ng beef chunks. Mabilis na inilagay sa loob ng mangkok ng itlog na binubudburan ng singaw. Umupo ako pabalik sa upuan. Pinipigilan ang sarili na huwag kumain ng napakabilis. Nang may pinong galaw, dahan-dahang kumakain ng paunti-unti. Sa parehong oras, sa gilid ng mata. Binabantayan ng maingat ang mga waiter at supervisor gamit ang gilid ng mata. Sa sandaling ito, para silang may radar ang waiter. Ginoo, mukhang hindi maganda ang iyong pakiramdam. Gusto mo bang subukan ang aming paboritong tomato soup? Maasim at matamis na pampagana. Kaya isang mangkok. Ang nakakatakam na kulay ng tomato na sopas ay muling nakahain sa harap ko. Magdadala pa ako ng ilang merienda para sa iyo. Isang libre na plato ng pritong french fries ang sumunod. Muling lumapit ang waiter. Ang kanyang mga mata ay puno ng usisa at pakikiramay. Mas halatang mas nag-aalala pa kaysa sa akin. Nasa puso ko ang pinakamataas na pag-asa. Masyadong madalas siyang magtanong. Agad akong nagbago ng estado. Muling napuno ng luha ang aking mga mata. Ang kanyang boses ay nanghihina sa kawalang pag-asa. Tunay bang ayaw na niya sa akin? Sa totoo lang, hindi naman talaga ako balak umalis, kaya nagpa siya akong humarap ng maayos. Ang balikat ay nagsimulang manginig ng malakas. Huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Naglaho ang takot ng waitress. Agad na magdala ng isang malaking plush na teddy bear. Ipagkatiwala mo siya sa aking mga braso para samahan ka niya. Ang ganda mo talaga. Siguradong magsisisi siya. At habang niyayakap ko ang mabalahibong oso, ang pagod ay bumalot na parang baha habang nakakaranas ng emergency sa trabaho. Kailangan kong magpahinga. Maingat kong itinakda ang vibrating alarm sa alas 2 ng madaling araw. Pagkatapos ay niyayakap ang teddy bear ng pagod na pagod. Nagsusumamo sa malambing na sofa. Pinikit niya ang mga mata. Bago mawalan ng malay, nanalangin ako na huwag akong paalisin. Hindi ko alam kung matagal na akong natulog. Biglang ginising ng waitress ang aking asawa. Malayo na ba ang biyahe ninyo papunta sa eroplano? Tumingin ang aking telepono at biglang nagsimulang mag-vibrate ng sobrang lakas. Ito ang alarm clock na itinakda ko. Sa isang iglap, bigla kong kinuha ang telepono. Hindi man lang tiningnan ang display ng telepono. Sumigaw sa mikropono ng mga linyang matagal nang nakahanda. Naghintay ako sa iyo sa hotpot restaurant ng 4 na oras. Hindi ka pa rin ba gustong pumunta? Ganito ba talaga kahalaga ang lalaking iyon, kaya alis na ako? Talagang aalis na ako. Tumingin ka lang sa akin, kahit isang beses, okay lang ba? Pinigil ang tawag. Ako'y niyayakap ang teddy bear ng buong puso. Sa paningin ng iba, tahimik akong umiiyak. Huminto ang supervisor at tumango ng hindi sumasagot. Inaalok ako ng waitress ng may pagmamalasakit na mautay. Natutulog ako buong magdamag sa malaking sofa. Pagkatapos ng gabi, nang ako ay handa ng umalis kinabukasan ng umaga. Hinatid pa ng waiter ang soya milk ng espesyal. Libre ang lugaw at itlog na may tsaa. Ang iyong mga mata ay puno ng paghihikayat, Ginoo. Magpatuloy ka at iwanan ang masamang babae, makakatagpo ka ng mas maganda. Binabati kita sa iyong bagong simula. Dahil hindi naman ako gumastos. Siyempre, hindi ka nagbayad. Humingi ako ng pasasalamat ng tahimik. Lumakad palayo sa salamin na pinto. Ang aking karanasan ay ganap ng bumalik. Ang antas ng gutom ay puno na rin. Ang paraan na ito ay sobrang walang hiya. At saka, magagamit lamang ito ng isang beses. At nagamit ko na ang card na ito. Mabilis na pumasok ang laro sa ika-5 araw. Kakalabas ko lang mula sa hotpot, nakasalubong ko na ang mga walang hiya at iba pa. Ang kanyang kuponan ay umabot na sa mahigit 20 tao. Nakikita nila ang pakete ng biskwit habang naghahati-hati ng biskwit. Biglang tumulog ang ulo ko ng malakas. Yun ang aking nawalang biskwit. Sa bawat supot, sadyang binutas ko ang isang sulok. Nagtakda ng marka. Ako ay galit na naglakad papunta doon at hindi kumain. Ikaw ang nagnakaw ng aking biskwit. Huwag kang magalit. Sabi ko na nga sa simula na isali ka sa aking koponan. Ikaw ang hindi nakinig. Ibabalik mo sa akin ang biskwit.
Tingnan mo kung gustong ibalik ng mga kasamahan ko ang iyong mga kaibigan. Iyan walang hiya na tinuro ang higit sa 20 mata sa likod niya. Nagpapakita ng kasakiman. Kinuha ko ang isang piraso ng biskwit na inabot niya. Lumayo siya ng isang hakbang. Sinasabi niya, maaari pa ba siyang sumali sa inyo ngayon? Number 66, late and shameless, smiles faintly. Mukhang tapat at nakakatuwa. Ang larong ito ay hindi solo mula pa sa simula. Nag-iisa lang ang sumpa. Ang mga manlalaro ay kailangang magkaisa para agawin ang mga yaman ng iba. Kailangan mong mabuhay. Wala kang pera at wala kang tangible na bagay. Wala nang anumang halaga na magagamit. Kaya't ikaw ay mapipilitan na maalis. May gusto ka pa bang sabihin ngayon? Sa oras na ito, biglang nagbigay ng utos ang sistema sa lahat ng manlalaro. Maligayang pagdating sa ikalimang araw. Upang mapataas ang kasiyahan sa laro. Simula ngayon, titigil ang supply ng tubig sa lahat ng water dispenser sa paliparan. Ang pinagkukunan ng tubig sa banyo ay kontaminado at hindi na pwedeng inumin. Nagsimula nang magreklamo ang mga manlalaro sa chat dahil sa sitwasyon. Sige, di na ako magpapaligoy-ligoy pa. Walang tubig, natitira na lang ang 3 araw. Tayong lahat ay mamamatay sa laro na ito. Ang mga manlalaro mula sa team na walang pond ay nagsimula ring mag-alsa. Ang takot ay mas matimbang kaysa sa pansamantalang kasiyahan ng pagkakatanggap ng pagkain. Ang tubig ay mas nakamamatay na pangunahing kalakal kaysa pagkain. Kahit walang pool, hindi naman nakakaramdam ng kabahala. Itaas ang kamay para pigilan ang gulo. Ang boses ay nananatiling kalmado, bakit mag-alala pa? Isa lang naman ang tubig, tinignan niya ako ng pahilis. Ipagpatuloy mong sabihin sa mga manlalaro na may tubig pa ang ibang mga manlalaro. Kung makuha na, ayos na. Biglang bumaba ang aking pakiramdam. Ngunit huli na ang lahat at hindi na makalalayo. Mahigit sa 20 mata na puno ng galit ang biglang nakatutok sa akin. Parang isang asong panghuli na nakaramdam ng amoy ng dugo. Biglang umatake at bumitaw. Ito ang aking. Mahigpit kong ininatan ang aking backpack. Ngunit hindi kayang labanan ng 2 kamao ang matibay na depensa. Nabali ang strap ng bag ng marahas. Naagnas ang zipper. 2 boteng mabigat na mineral water. Nakuha ng magaspang at marahas. Ang natitirang ilang pakete ng candy ay nagkalat din sa sahig. Nabihag agad at naubos sa isang iglap. Nadapa ako sa lupa nang maitulak ang lalamunan ko. Nagsasalita ng walang hiya at malamig. Hindi na kita pinatay, sobra na ang awa ko. Umalis ka na. Pagkatapos kong bumangon, agad akong tumakbo. Hindi ito dahil sa takot sa walang tubig, kundi para makuha ang tubig. Gusto kong makuha bago sila. May mga tao nang nakarating doon bago pa nila mapansin. Lugar ng pagtatapon ng likido. Mga patakaran sa seguridad sa paliparan. Lalagyan ng likido na dalang-dala. Ang lalagyan ay hindi dapat lumampas sa 100 mililitro. Sa checkpoint ng seguridad, ang mga pasahero ay magdadala ng mineral na tubig, inumin at prutas. Direktang itinatapon ng juice sa malapit na nakalaang malaking basurahan. O kaya sa loob ng basket na pangkolekta. Sa kasalukuyan, nasa Domestic Departure Security Checkpoint ang terminal. Nakatabi ang 3 kalahating tao ang taas. Nakakamanghang laki ng malinaw na plastik na tubo na may eleganteng hitsura. Puno ng kalahating inumin na nakasiksik sa loob, kahit ang hindi pa nabubuksang bote ng mineral water. At 2 miss na security personnel na nakasuot ng uniforme. Nakatayo lang sa malapit. Direktang ilabas ang basurahan ay malinaw na hindi praktikal. Maaari pa rin itong matrigger ang alarma ng seguridad. Hindi na tayo pwedeng maghintay pa. Ang pagkakataon ay pansamantala lamang. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ko sa labis na pagkabahala. Dali nang mabilis sa checkpoint ng seguridad. Tumuturo ang daliri sa mga yon, pakisuyo, magbigay daan. Malat na ang aking boses. Nagmamakaawa habang umiiyak, binukasan ang pila ng mga tao. Naging matagumpay na naakit ang pansin ng blood vessel officer. Ang pasaherong ito, pakiusap maghintay sa pila habang nakasimangot ang isang blood vessel technician at humarang sa akin. Pasensya na po kuya, sobrang bilis po ng pagsasalita ko. Na may tunay na pag-aalala. Sinasabi ko na ang aking singsing ay parang nahulog sa kabilang side, habang tinuturo ang kahon ng mga gamit. Iyan ay alaalang iniwan sa akin ng lola ko. Pakiusap, hayaan mo akong maghanap doon. Sana naman, pakiusap lang. Habang nagsasalita, bumagsak ang aking mga luha. Mukhang taos puso ang damdamin. Nabigla ang tagapangasiwa ng ugat. Lumiko siya ng bahagya, bilisan mo. Huwag mong makaapekto sa susunod na inspeksyon. Salamat, kuya. Maraming salamat po ng buong puso. Agad na bumulusok sa grupo na may aura. Para hindi maapektuhan ang lahat. Inilagay ko ang mga sako ng basura sa tabi para maghanap. Kaya't, maingat kong inalis ang 3 malaking bag ng basura mula sa loob ng timba. Agad na siyang umatras sa lugar na hindi na makita ng tagapagbantay ng dugo. Grab 2. Sigurong kakayanin ng ganitong dami ng tubig na tumagal ng 3 araw. Agad kong nilinis ang isang bag. Ilalagay ang hindi pa nabubuksang tubig. Mabilis na umalis sa security check area. Ang puso ko ay nagkakandara pa sa kabog at parang sasabog na. Hindi ako makapaghintay na umalis. Sumugod agad sa malapit. Isang tahimik na disabled na banyo. Isinarado ang pinto.
Hindi dapat malaman ng ibang manlalaro. Ako lang ang may ganitong dami ng pinagkukunan ng tubig. Nakatapak ako sa inidoro. Hinga ang kisam ng banyo. Itinatago ang isang bahagi ng supply ng tubig sa ilalim ng kisam. Pagkatapos ay lumabas muli sa banyo at naghahanap ng ilang mga butas. Itago ang natitirang supply ng tubig ng maayos. Umiikot na naman ako sa international departure. Pagsusuri sa seguridad, tumakbo. Muling magdadalawang isip. Nakuha ko na naman ang malaking supply ng tubig, ngunit itinatago ko pa rin ito ng maayos. Hindi ito kasakiman, kundi ito ay may mas malaking plano. Sa kasalukuyan, hanggang sa ikalimang araw, natitira na lang ang 67 na manlalaro. May 25 na manlalaro sa suportang koponan. Para silang mga balang na sumasalanta. Kapag nahuli ang mga manlalaro, sinisiyasat at ninanakaw ang kanilang mga gamit. Kahit isang piraso ng biskwit ay hindi nila palalampasin ang pagkain. Basta lang na maglakas loob na lumaban. Sila ay sasalakayin at sasalubungin ang manlalaro ng sipa at suntok. At ang mga nisi ay nagkakaroon ng karahasan laban sa mga manlalaro. Ayaw nilang makialam. Walang security na pumunta para pigilan ito. Biglang may isang pihit at isang tunog. Isang manlalaro ang nahulog sa lupa dahil sa mababang blood sugar. Hindi nagtagal ay tumigil na ito at nagsimulang kumikidkid. Nagtatanong ang isa pang manlalaro ng may pagdududa. May ilang mga nakasuot ng puting coat na nagdadala ng bangkay sa stretcher. Agad na inilagay ang manlalaro sa stretcher. Pinapusya ng puting tela ang lahat at mabilis na dumaan na parang hindi nakapikit. Mabilis na nagsimula ulit ang sistema mag-broadcast. Ang player number 73 ay nawala ang experience points. Nauntog sa utang na 1 milyon. Maraming mga na-eliminate na manlalaro ang naipahayag sa radyo ngayon. Ang bilang ay sobrang bumaba. Kailangan kong makahanap ng tamang kaalyadong makakatulong sa akin. Bumuo ng isang koponan na kayang labanan ang walang hiya. Sa aking isipan, mabilis na dumaan ang mga mukha na naobserbahan nitong mga nakaraang araw. Ilang mga anino ang nanatili. Ito ay isang maliit na grupo na binubuo ng 6 na tao. Ang leader ay ang matalin mag-isip na manlalaro bilang 48. Bawat isa sa mga kasapi ay may kanya-kanyang katangian. Lahat sila ay mga lalaking matipuno ang pangangatawan. Nahanap ko sila sa lobby. Nag-obserba ako ng sandali. Nalaman kong hindi maganda ang kanilang kalagayan. Isa sa mga lalaki ay nagsimulang maging tuyo ang labi. Isa pang lalaki ay patuloy na dumidila ng labi. Malinaw na kulang sila sa tubig. Ito ay isang pagkakataon. Dala-dala ko ang mamahaling bag at lumapit sa kanila. Kumusta, ako si Lichuan. Manlalaro numero 66. Gusto kong sumali sa inyong grupo. Ang numero 48 ay tumayo at mapagmatsyag na tumingin sa akin. Umalis ka na, hindi na kami tumatanggap ng bagong kasapi. Inilapit ko ang bag. May 3 bote ng tubig na nakalagay doon at nagliwanag ang mga mata ng lahat. Sinasabi ko ng tapat na mayroon akong ligtas na pinagkukunan ng tubig. Masisiguro ang pangunahing inuming tubig ng grupo. Bilang kapalit, gusto kong makiisa sa inyo sa pagbabahagi ng pagkain. Gaano karami ang tubig mo? Ayusin mo ng maayos. Ang sumusuporta sa aming 7 tao upang makalampas sa natitirang 3 araw. Walang problema. Ang matalinong manlalaro na number 33 ay nag-illustrate habang sinusuri ang kanyang mga mata. Tiyak akong tatanggi ako. Alam niyo lang na kaya kong makuha ang tubig. At handa akong ibahagi ito sa koponan, iyon lang ang kailangan. Ako lang ang nakakaalam kung saan nakatago ang tubig. Ito ang aking lihim na baraha. Number 48, bumalik ka na. Nag-usat sila ng mabilis gamit ang tingin sa kanyang mga kasamahan. Magandang Lichuan. Malugod na pagtanggap sa aming grupo. Ako si Lumo. Sumali sa aming koponan. Ang mga patakaran ay hindi kailanman maaaring talikuran ang mga kasamahan sa koponan. Sino? 48 ang nagpasya sa huli. Iabot mo ang kamay sa akin. Umiti ako at tumango. Magandang pakikipagtulungan. Ang liwanag ng ika-6 na araw ay hindi nagdala ng pag-asa. Ito ay mas malalim na kawalan ng pag-asa. Ako lang ang pumunta sa security check area. Sana makakuha pa ng kaunting tubig. Pero nakita ko na may 5 security doon. Mahigpit na nakatitig sa basurahan. Nalaman ko na muling sinara ng sistema ang daan na ito. Nawala na ang huling matatag na pinagkukunan ng tubig. Ang mga manlalarang nagtiis ng buong araw na uhaw kahapon. Hindi mapigilan ang uminom ng tubig mula sa banyo. Pinagtagumpayan sila ng virus. Sila ay naitabla. Sa sandaling iyon, biglang umalinggaw ang radyo sa paliparan ng walang anumang paunang babala. Upang mapabilis ang eliminasyon, pina-level up ang kasiyahan sa huling laban. Ngayon ay inilulunsad ang mekanismo ng survival at elimination competition. Ngayon, ang halaga ng gutom ay maaaring dalhin sa ulo. Ang 20 pinakamababang ranggo na manlalaro sa panahon ng karanasan. Matatanggal ka sa laro mamayang alas 12 ng gabi. Pakitandaan sa loob ng May 3 terminal. Magpapalit ng 3 emergency supply box ng paiba-iba. Naglalaman ito ng sapat na pagkain, tubig at kaunting gamot. Lokasyon ng kahon ng supply. Pagkatapos lumitaw, ipapalabas ang buong larawan sa buong screen. Biglang napuno ng kawalan ng pag-asa at mga mura.
Gusto nitong sistemang ito na kami lahat ay mabangko. Lahat ay nadaya niya. Unang isinara ang supply ng tubig. Ngayon ay pinapayagan nilang magpatayan ang mga manlalaro, sobrang tuso nito. Magpakatatag kayo lahat. Ang pagpasok sa tatlo ay para lang sa kamatayan. Mabilis na nagsimula ang panik na kumalat sa grupo. Ang kuponan na walang pool ang may pinakamaraming tao. Sila ang pinakamalamang makakuha ng emergency supply box. Ngayon, natitira na lang ang 45 tao, at si Wuchai ang may 25 upuan. Ibig sabihin nito ay ang natitirang 20 tao. Maliban na lang kung magpapakita ng kamangha-manghang pagtaas ang mga numero. Kung hindi, ang huling alas 12 ng gabi ay magiging araw ng kolektibong pagtanggal. Hindi dapat hayaan na makuha ng mga walang pool ang dapat nilang makuha. Agad nakuhanin ang supply box. Tumingin si Lumo sa akin, Li Chuan. Paano nakakaahon ang isang mahirap sa ganitong matinding sitwasyon? Ang paraan ng pamumuhay ng mahirap ay hindi kailanman sa pamamagitan ng direktang pagtutunggali, kundi ay sa paghahanap ng butas at kahinaan. Lumikha ng kaguluhan. Kumuha ng pira sa apoy. Na-refresh na ang unang emergency supply box. T3 Terminal E, ikalawang palapag, Staff Lounge. Totoo nga nang marinig ang boses ng pulis sa malayo. Mapagpanggap na grupo. Naglalakad ng marahan patungo sa direksyon ng May 3. Naghahanda ng grupo para sa weekend. Huwag nilang hayaan na mauuna sila. Sandali lang, hahawakan ko siya habang nagre-relax ang mga empleyado. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng lugar na yon? Huminto muna ako sandali. Ang unang emergency kit ay tiyak na isang bitad. Magpapalabas ito ng unang makarating na matanggal. Inilok ang libreng inuming tubig na makina. Magpapadala ng security guard upang itapon ang basura. Patuloy na pinapalakas ang mga patakaran para sa ngisi. Hindi maaaring labagin ang batas na ito. Ang mga empleyado lang ang pwedeng pumasok sa restricted zone, hindi makakapasok ang mga ordinaryong manlalaro. Kapag pumasok ng walang pahintulot, si sistema ay tiyak na magpapasya na ito ay isang iligal na paglusog. Direktang tatanggalin. At magpapadala ba sila ng tao para pumasok ng walang pahintulot? Sa tingin ko hindi niya magagawa yon. Pinayagan ko si Eze at si Yao Min na mag-imbestiga sa kalagayan. Naghahatid sila ng balita pabalik kay Chai. Totoo nga, hindi pinayagan ang mga kasamahan na magpatuloy sa Forbidden Zone. Sa halip, naghati-hati sila sa ilang grupo. Napanatili nila ang daan patungo sa lugar pahingahan ng mga empleyado. Ang kanyang estratehiya ay pagsasara. Huwag hayaang makuha ng iba. Pero tampoko si Atrieve Itukar Esa Papakaliente. Basta hindi makuha ng ibang manlalaro ang mga kagamitan. Sa kabila nito, panalo pa rin ang kanilang grupo. Ang ilang mga solo na manlalaro na nakatambay sa gilid ay nasira ang laro. Mukhang desperado at baliw ang tingin sa mata niya. Siguradong nasa ilalim sila ng listahan sa kanilang mga numero. Siguradong matatalo tayo ngayong gabi. Mas mainam na samantalahin ang ganitong klase ng tao. Nagtatago ako sa likod ng haligi at tahimik na nakikipag-usap sa mga kasamahan. Ang susi sa pintuan ng break room ng mga empleyado. Nasa malapit na fire cabinet lang. Talaga ba? Maingat na binaba ng sistema ang volume. Ang walang hiya ay nakabantay ngayon sa labas ng pinto. Maghihintay muna tayo ng tamang pagkakataon para kunin ang access card. Ang nag-iisang manlalaro na nakatayo sa harap ng haligi ay nakarinig ng tama. Parang biglang sumabog ang enerhiya niya. Tumakbo papunta sa fire cabinet na yon. Hinawakan niya ang kanyang panghihiya at nagbigay ng lihim. Pero huli na ang lahat. Ang manlalaro ay agad na humila ng bukas ang salamin na pinto ng fire cabinet. Walang kahit anong access card doon. Naitulak niya ang alarma. Ang nakasisilaw na alarma ng sunog ay biglang umalinggaw sa buong pader. Dalawang palapag na halos sabay na may 6 na taong buong suot ng proteksyon. Ang security guard na may dalang pang-iwas sa pagsabog na sibat ay parang isang Diyos na mandirigma. Biglang nagulo ang eksena. Ang security ay hindi alintana kung sino ang nagbukas ng fire cabinet. Isang walang hiya na pares ng mga tao. Kasama ang manlalarong nagbukas ng fire cabinet. Lahat sila ay nawasak ng pang-iwas sa pagsabog. Nagsimula ng mag-anunsyo ng eliminasyon ang broadcast. Sa isang walang hiya na sandali, nawalan tayo ng 5 tao. Ang kuponan ay bumaba sa 20 katao. Hindi nakuha ang kahon ng mga supplies. Wala silang nakuha. Sa oras na ito, na-unlock na ang pangalawang kahon ng supply. Ang pangalawang kahon ng emergency supplies ay na-refresh na. Sa entrance ng EI Lounge sa Pay 3 ng May 3 Terminal. Sa pintuan ng EI Lounge, karaniwan ay may nakatalagang tanggapan ng seremonya at mga tauhan ng serbisyo. Mas mataas ang antas ng kapaligiran. Mas mahigpit din ang seguridad. Nang malayo ay nakikita namin ang elevator papunta sa kahit 3 na lugar. Nakaharap na ito ng mga walang hiya. At sa mesa sa loob ng EA Lounge, yung pilak na kagamitan ay sobrang kapansin-pansin. Paano ngayon makalapit kahit na nga mahirap na? Naipasa ni Xiaomin ang bagay. Inilalapit ko ang telepono kay Xiaomin. Dalhin mo ito sa opisina ng naiwang bagay. Bakit mo pinapunta ang mga gamit mo sa opisina ng nawawalang bagay? Xiaomin na shock na nagtatanong. Kung gusto mong pumunta, magmadali ka na. Hinahatakan ko siya. Si Min ang nagbigay ng aking telepono sa opisina ng naiwang gamit. Pagkatapos ng kalahating oras, pumunta ako sa opisina ng nawawalang gamit.
Nang may halong pag-aalala, nagtatanong ng parang nag-aalala. Nawawala ang isang cellphone ko. At isang card para sa e-lounge. Habang naglilibot sa paliparan, nag-abang din ako sa labas ng e-lounge. Nais nitong hanapin ang taong may stuttering. Sinubaybayan ko ang mga pasaherong pumasok. Lahat ay may dalang isang itim na e-card. Pumasok gamit ang card. Malaking-malaki ang paliparan. Hindi ako naniniwala na walang nakatanggap o nakalimutan ang e-card. Inilarawan ko sa mga tauhan ang itsura nito. Ang itsura ng telepono at ng e-card. Totoo bang nahanap ng mga tauhan ang aking telepono? At isang e-card. Ito ba ang dalawa? Sila ngayon. I excitedly took the phone and the card. Salamat, sandali lang. Kailangan mong magbigay ng patunay. Si Xiao Wu ay nasa tabi, kumukuha ng atensyon ng mga tauhan. Gamit ang pagkakataon, na-unlock ko ang telepono gamit ang mukha ko. At saka ay tahimik na kinuhanan ng larawan ang isang card. Matapos ang lahat ng ito, ibinigay ko sa empleyado. Tingnan ang mukha ko para ma-unlock ang e-card ng telepono ko. Mayroon akong kuhang larawan na kuha ko kamakailan. Matapos nilang suriin ng maayos, pinayagan nila akong umalis. Pumunta ako sa opisina ng E. May isang grupo ng mga pasahero na papunta sa E-room. May espesyal na maliit na tren na naghahatid sa kanila sa pintuan. Sinamantala ko ang pagkakataon na makasakay sa tren. Umupo sa gitna ng mga pasahero upang makaiwas sa walang hiya nilang tingin. Sa ganitong paraan, buong katapangan akong umupo sa E. Sa pintuan ng silid pahingahan. Inagaw ng security guard ang card. Nag-swipe sa makina. Nagniningning ang berdeng ilaw. Maligayang pagdating sa iyong platinum membership. Pumasok na ang pinto. Patuloy na nagmamasid sa iyo. Ang walang hiya sa lounge ay biglang sumigaw ng malakas. Tiyak na siya ang nanakaw ni Naka. Inis na sinisisi ko ang matabang ito sa pagiging tuso. Si Lumo ay kasama ang ating mga tao. Nakipagtunggali sa isang walang hiya sa pintuan ng elevator. 10 tao laban sa 6 ay hindi masyadong patas. Sobrang kilala ko na siya. Habang nagkagulo, mabilis akong pumasok sa salamin na pinto. Nakuha ang kahon ng mga supplies. Ang tunog ng sistema ay parang musika mula sa langit. Binabati kita, numero 66 sa pagkapanalo ng kahon ng supply. Mga bagay sa loob ng kahon ng supply. Maaaring lamang gamitin ng player na itinalaga ni 66 ang mga ito. Hindi maaaring gamitin ng mga iligal na nagnanakaw. Ang ikatlong kahon ng emergency supplies ay na-refresh sa T3 terminal. Sa tuktok ng sentral na opisina ng impormasyon. Ito ay isang bukas na plataporma na walang harang. Walang mga bitag sa loob ng zona. Walang na patakaran na nag-utos ng biglaang pag-alis. Isang labanan ng purong lakas at bilis. Si Chang ay walang hiya at determinadong iniwan ang pakikipag-ugnayan. Ipag-utos na agad ng mga kasamahan na lumipat sa lugar ng paghahanap. Wala nang ibang nagbabantay sa pinto ng e-room. Dala akong niyayakap ang kahon at binubuksan ito. Puno ng mga supply sa loob. Sapat na ito para sa aming 7 tao na makakain at uminom buong maghapon. Kailangan lang mapuno ang 3 halaga. Ngayon gabi hindi na kami matatalo. Salamat sa iyo, si Lichuan ngayon. Ang ibang mga manlalaro ay sumugod na sa ikatlong kahon. Nagsasagawa kami ng walang tigil na pagpapalakas ng enerhiya dito mismo. Para sa huling kahon, walang hiya na tuluyang tinanggal ang maskara. Ipinakita ang pinakaputok na karahasan. Ang natitirang mga manlalaro ay nakipaglaban ng matatag laban sa mga walang hiya nilang kasamahan. Naglaban hanggang sa dugo at sugat. Sa huli, mas marami pa rin ang walang hiya na nakakuha ng kalamangan. Kami 7 tao ang nanonood ng malayo sa palabas. Sabi ni Malungkot, isang kahon lang ang hindi sapat para sa walang hiya nilang kasamahan sa grupo. Masyadong mahirap kunin ang unang kahon ulit. Sa tingin ko, tuluyang nalagasan na siya ng koponan. Ang malamig na countdown ng sistema ay tahimik na pumipintig. 11:50 ng gabi. Ang atmosfera sa loob ng terminal ay napakataas ng tensyon. Nagsisimula na ang sistema ng pagkalkula. Batay sa antas ng gutom. Pangkat ng kabuang puntos ng ulo at balikat. Ang 20 pinakamababang manlalaro sa listahan ay alisin. Malupit na elektronikong tunog. Binibigkas ng walang emosyon ang bawat numero. Maliban sa aming 7 tao. Lahat ng iba pang mga nag-iisang manlalaro ay na-eliminate na. Kahit na ang mga tao sa walang hiya nilang grupo. Dahil sa hindi pantay na pamamahagi ng mga supplies sa isang kahon. Sa huli, natira na lamang ang 13 tao nang matapos ang broadcast. Lahat ng paliparan ay napuno ng isang kamatayan na katahimikan. 20 tao bawat isa ay 1 milyong nangangahulugang kabuang premyo ay 20 milyong. At kung mapatalsik ang lahat ng manlalaro, ang huling mananalo ay tatanggap ng 20 milyon plus 100 milyon. Kabuang 120 milyon yuan. Ang bilang na ito ay sapat upang gawing baliw ang kahit sino. Walang hiya na nakatingin sa atin ng may pagmamataas. Nagmumula ang mata sa mapanirang sigla. Hinahagod niya ang labi niya. Sinasabi niya sa mga kasamahan na gusto niyang magdulot ng saktan sa isa't isa. Pero mas marami tayo, kaya may kalamangan tayo. Nakuha namin ang 7 kalaban na manlalaro. Pagkatapos ay 13 tao ang nag-rate at nagbigay ng premyong 120 milyon. Ito ang pinakamaasahang paraan.
Dito, ang tingin ni Lumo ay seryoso hanggang sa pinakamatindi. Magkakasama tayong manatiling kalmado. Huwag magpapadala sa sistema. Ang walang hiya na grupo ay tiyak na magtutulungan. Unahin nilang pumatay sa atin lahat. Kaya hindi tayo maaaring magpatayan sa isa't isa. Kami 7 lang ang nakapatay sa kanilang 13. Hatiin natin ng pantay ang 120 milyon na premyo. Ito ang kasalukuyang kasalanan. Si Yuzo ay nakahandusay sa lupa ng mahina at walang lakas. Mas marami pa ang pumatay sa atin kaysa sa kanila. Ngayon, tanging si Daizai na lang ang maihawak. Unahin nating maghanap ng lugar na pagtataguan. Hatiin sila at magtago ng hiwalay. Sasabihin ko, alam ko ang isang lugar. Alas 12 ng madaling araw. Sa screen, isang pulang dugo na 24 oras na countdown timer ang lumitaw. Biglang naputol ang ilaw sa buong paliparan. Ang nakakasilaw na mga bituin ay naglalaway na kumikislap ng walang pigil. Ang nakakatakot na alarma ay umalingaw-ngaw. Ngunit hindi ito nagmula sa kahit anong megaphone. Sa halip, diretso itong pumasok sa isipan. Noong nakaraang segundo, ang mga nisi ay abala pa rin. Mga pasahero at kawani. Biglang nawala ang mga security guard at nawala ng parang bula. Malaking terminal ng May 3. Natitira na lang kaming 20 na manlalaro. Ang likas na instinct na makaligtas ay nanalo sa takot. Kami 7 ay nagsusugod ng mabilis palabas. Sa sandaling pumasok sa elevator, pinipilit kong pindutin ang pindutan para isara ang pinto. Nabagsak. Ang pinto ng elevator ay nagsara sa ilalim ng mapanlinlang na mukha na nagsusumamo. Huwag hayaan silang makatakas. Tanggalin sila. Ang pera ay atin. Ang elevator ay mabilis na bumaba. Dinala kami niya sa underground parking lot. Dito ay may halo ng gasolina. Ang mainit at mamasa-masang hangin ng alikabok ay bumalot sa amin. Agad kaming nagsibak-sibak. Parang mga takot na daga na naghahanap ng taguan sa kanilang sariling paraan. Halos sa mismong panahon. Nakatago na tayo sa susunod na segundo. Walang hiya na dinala ang mga tao at sumugod sa underground parking mula sa ligtas na hagdang-hagdang. 2 pang manlalaro ang nagtatago sa malawak na parking lot. Basta magpatagal lang ng magpatagal. May pag-asa pa rin akong mabuhay. Humihinga ng higpit. Parang isang malamig na bato na nakadikit sa lupa. Sa pamamagitan ng makipot na puwang sa ilalim ng sasakyan. Nanonood sa kalagayan sa labas. Nagmumultong kumikislap ng walang tigil. Napatay ng player si Number Siyang. 1 milyon ang ililipat sa account ng pumatay. Sino talaga ang pumatay sa kanya? Sino ang pumatay sa kanya? Tayo ba ang mga tao dito? Pagkatapos ay narinig muli ang mga ingay ng laban. At ang malungkot na sigaw ni Pangding. Hindi nagtagal ay narinig ang balita na natalo si Pangding. Ang mga manlalaro ay nagkakalat sa garahe. Minsan-minsan ay may maririnig na mga sigaw ng paghihirap. Ang broadcast ay paulit-ulit na nagbabalita tungkol sa mga na-eliminate na manlalaro. Nakataka si No. 21 kasama ang sarili niyang grupo. Mas lalo pang naging magulo ang eksena. Ang pagdududa ay pumuno sa pagitan ng mga manlalaro. Ang kredibilidad ay nagdududa na. Ang broadcast ng hindi kilalang tao ay muling dumating para puksain ang kawalang-hiyaan. Siya ang kampiyon ng higit sa 1 bilyong tao. Ang premyo ay nagkakahalaga ng 200 milyon. Paalisin siya at hatiin ang 200 milyon. Ang balitang ito ay biglang nagpasiklab sa garahe. Anong kahihiyan ang pagiging kampiyon noong nakaraang taon? Kaya pala ang lakas niya. Putang ina, niloko tayo. Walang hiya, agad na ipinaliwanag, huwag pakinggan ang mga walang pangalan na walang kwentang sinasabi. Ako rin katulad ninyo. Lahat kami ay first time sumali. Ngunit wala nang naniniwala sa kanya ngayon. Sa harap ng malaking pakinabang, ang katalinuhan ay biglang bumagsak. Kapag nagawa na niya, malalaman kung may 2 bilyon na ba talaga. Tatapusin ko siya, tatapusin ko siya. Muling sumiklab ang labanan. Ngayon lahat ay naginit-ngit na ang mga mata. Dahil sa alamat na 200 milyong gantimpala, nagpasabog ng 4 na tao ng sabay-sabay. Sa gulo, nakahanap ako ng isang SE na walang nakasara na pinto. Maingat na pumasok sa likod ng sasakyan. Nangungumbli ako sa madilim na espasyo. Sa butas ng likod ng sasakyan, nakikinig sa walang tigil na mga sigaw sa labas. At kasama ang sistema na nagbabalita. Lumilipas ang bawat segundo at minuto. Unti-unting humihina ang mga ingay sa labas. Hanggang sa isang sandali, lubog na sa katahimikan ang garahe. Maingat kong tiningnan ang labas sa pamamagitan ng mga butas. Nakikita lamang ang buong paligid na puno ng mga sirang bagay. Biglang narinig ang pamilyar na boses sa pagkakataong iyon. Lechon, lechon. Nasaan ka? Ito ang boses ni Lumo, nahuli ko ang walang hiya. Lumabas ka na agad. Empty response keys katumbas equals. Pwede na nating hatiin ang 200 milyon. Sa pagitan ng mga butas, nakita ko si Lumo na nakatali ng walang hiya at nakatali sa 5 bahagi. Hinintay ko nang hindi humihinga at hindi makasagot sa kanya. Si Lumo ay dumaan sa harap ng aking sasakyan. Pakiramdam ko ay nakahinga ako ng maluwag nang hindi nila alam. Sa susunod na segundo, nabuksan ng mali ang likod ng sasakyan. Biglang pumasok ang nakasisilaw na pulang ilaw ng mga bituin. Nandito ka pala. Sabihin mong madali akong mahuli tapos na ang laro ng taguan. Number 66.
Ang boses ni Lumo ay may kasamang nakakaumay na hangin at dugo. Ang lamig na takot ay biglang niyakap ang aking puso. Si Lumo ay mahigpit na niyakap ako ng mahigpit. Hinila nila ako palabas mula sa likod ng sasakyan. Kayo talaga ay isa. Ang tinatawag na paghuli sa akin. Ang tinatawag na laban ng grupo. Lahat kayo lang ang nagpi-play ng doble espionage na palabas. Ang layunin ay gamitin ang mga patakaran para saktan ang iba sa pamamagitan ng kanilang sariling armas. Tanggalin ang lahat ng mga hadlang na manlalaro. Sa huli, kayo na lang dalawa ang natira. Tara, hatiin ang lahat ng premyo. Kabisado ninyo ang mga patakaran ng laro. Gamitin ang anonymous na pagkakakilanlan upang gabayan ang mga manlalaro sa pagnanakaw ng sobra. Huwag na kayong mangalap ng mga prutas pa. Alam niyo na sa huling araw ay tiyak na magkakaroon ng malaking labanan. Kaya nagsimula nang magbuo si Wuchai ng grupo. At sinadyang nakatayo si Lumo sa loob ng koponan ni Wuchai. Para sa huling araw, maglalaban-laban ang dalawang koponan para sa inyong pakinabang. May nakakatawang ngiti si Lumo sa kanyang mukha habang nakatingin kay Wu. Lichuan, ang galing mong mag-isip. Salamat sa iyong suporta nitong mga nakaraang araw. Sa wakas na ubusan na ako ng pasensya. Humiyaw siya ng matigas na parang hayop, pakawalan mo na ako, Old Lu. Anong pakialam mo sa kanya? Direktang ipapadala siya sa kanyang huling daan. Lumo ang malamig na tiningnan si Wushen at pinakawalan siya ng walang pakialam. Anong pinag-usapan mo? 2 kaming hati sa 1 bilyon. Saan naman ako mag-isa lang nakukuha nito? At saka, sa nakaraang round, nakalikom ka ng 200 milyon. Dapat din akong makuha. Sunod na hakbang ay pinatalsik siya. Sa huli, mumisi si Lumo at nakalimutan niyang sabihin sa'yo. Ang huling mensahe ay galing sa akin. Inilabas ang anunsyo tungkol sa pagkatalo ng manlalaro number 44. Ang manlalaro numero 44 ay kampiyon ng milyon-milyong tao. Naipong halaga na 200 milyon para ilipat sa account ng mamamatay tao. Sa sandaling ito, tinitingnan ni Lumo ang kanyang mga nakamit. Ngayon na mismo, bigla kong pinaputok ang matinding pang-spray ng buhok sa mukha ni Lumo. Isang malaking piraso ng makapal na pang-ayos ng buhok. Maingat na naiputok ang gel sa mukha ni Lumo. Si Lumo ay umiyak ng malakas at malungkot. Niyakap niya ang mukha niya at umatras ng may hapdi. Yumuko sa sakit habang yumuko. Gamit ang kamay at paa, tumakbo ako papunta sa upuan ng driver. Kanina habang nagtatago ako, sinigurado ko na. Hindi lang nakasara ang likod na trunk nitong sasakyan. Pati ang pinto ng upuan ng driver ay hindi nakasara. At nakalagay ang susi sa ignition switch. Sa dulo ng daan, sumigaw si Lumo ng numero 66. Gusto kong mabuhay, alagaan kita. Hindi alintana ang sakit niya. Parang isang galit na leon na sumugod ng todo. Hinawakan niya ang ulo ko habang nililinis ito gamit ang kamay niya. Matinding pinasok nito ang tunay na leather seat ng upuan sa driver seat. Hinawakan ko ang malamig na susi at biglang pinihit ito. Ang malakas na tunog ng makina ay umalingaw-ngaw ng mababang sigaw. Biglang nagising. Halos sabay kong inilagay ang gear sa mababang posisyon. Ginamit ang buong lakas ng kanang paa. Hinampas ng mariin ang gas pedal. Hindi inaasahan ni Lumo na biglang magpapasimula ang sasakyan na ito. Ang katawan ay nilipad sa ere dahil sa malakas na pagtama. Pagkatapos ay dahan-dahang bumagsak sa lupa. Pero patuloy pa rin siyang nagsusumigaw upang bumangon. Inilak ko ang reverse gear at pinaputok ko ang papunta sa kanya. Hindi nagtagal. Nabigkas ang huling hatol mula sa sistema. Ang pag-alis ng manlalaro numero 48 ay nagbubunyag ng isang lihim. Ang manlalaro numero 48 ang nakaraang kampiyon. Ang kabuang halaga na 180 milyon ay naipadala na sa account ng manghuhuli. Sa kasalukuyan, isang manlalaro ang nananatili, binabati kita. Ang manlalarong numero 66 ay nagtagumpay na makaligtas hanggang sa huli. Naging tanging kampiyon sa laro ng Airport Maze sa round na ito. Ang manlalaro numero 66 ay nakatanggap ng premyo na 120 milyon sa round na ito. Kumita ng 2 bilyon, kumita ng 1.8 bilyon. Kabuang premyo na 500 milyon. Mahirap akong nakalabas mula sa ilalim ng upuan ng driver. Buong katawan ay puno ng langis at alikabok. Walang kasiyahan. Tanging isang uri ng pagod na bumabaon hanggang sa buto. At ang pagod na dulot ng pagkabangon mula sa trahedya. Ang malalim na pulang ilaw ay unti-unting nawawala. Tumigil ang alarma. Biglang kumislap ang puting liwanag. Muling akong nagpakita sa orihinal na walang hanggang mundo ng laro. Nasa tainga mo ang mahina nitong bulong ng sistema. Mayroon kang 5 bilyong premyo ngayon. Mabuhay ka ng maayos. Pero sa reglas, el campen no puede abandonar el juego. Kung hindi, magkakaroon ng utang na 5 bilyon. Unti-unting naglaho ang puting liwanag at nakita ko na puno ng tao ang paligid ko. Lahat sila ay nakabukas ang mga mata ng malaki. Nagniningning at hindi matiyak na tinatanaw ang paligid. Sistema ay tumanggap ng 100 manlalaro sa laro ng mahirap. Simula ang may 50 yuan na paunang pondo. Layunin na mabuhay sa laro ng 7 araw. Ang mananalo ay makakatanggap ng 1 milyon na premyo.